tayong matutunan, hindi sa ating katabi, kung hindi sa ating pinag-aaralan. Kasi mamaya pag-uwi natin, maalala natin yung ating napakinggan, no? Kasi ito ay aral na mayroon na mapupulutan ng magandang buhay, no? So, sapagkat ito po ay nanggaling sa salita ng ating Panginoon. So, alam niyo ba kung pang ilang gabi na tayo ngayon? Pang-apat na gabi, no? So, paulit naman po ay papaumanhin daw ng ating tagapagsalita na si Pastor na hindi siya makarating sapagkat mayroon po siya pinuntahan na isang mahalagang pagdaraos din po sapagkat siya po ay nag-service doon sa mga sa patay, no? So, focus muna tayo dito sa pakikinig kasi maganda rin, no? So, yan. Sinabi diyan, ang araw mo sa hukuman, no? Sabi yan, araw mo sa hukuman, no? So, ito po ay hindi rin tatagal sapagkat alam natin pagdating ng alas 8 ay mayroong tanggol. So, pagdating ng tanggol, alam natin talagang malapit na, no? So, kumbaga talagang sabi pa ay malapit nang malaman o malapit na magkapatayan, no? So, kaya hindi natin to gaanong papahabain sapagkat makahabol man lang tayo sa tanggol, no? Pero ito, mas magandang pag-aaralan natin sapagkat dito sa pag-aaral natin ay tayo po'y ipagtatanggol, no? Napakaganda daw. So, yan. Ang nakalagay po dyan ay, yan na po, nabasa na natin. Ito po ang nakalagay pa. Sabi dito, ano ang dadalhin at hindi pa babalik si Jesus? Ganito po nakalagay, ano ang dahilan at hindi pa bumabalik si Jesus, no? Para sa inyo, ano ang dahilan bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesus? Yan, no? So, yan. Ating alamin kung bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesus. Ano daw kaya ang dahilan, no? So, kaya natin kung ano po ang mga dahilan bakit hindi pa siya bumabalik. Ito po. At ito po nakalagay, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, no? Sabi diyan, tayong lahat ay harap sa hukuman o sa harapan ng Diyos, no? Sabi diyan, tayo walang exempted, mapabata, mapamatanda, ate, ikaw ay haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos, no? So walang pipiliin sa atin pag tayo po ay darating na sa pagkakataong ito, no? Kaya ngayon pa lang dapat malaman natin kung saan tayo papunta, no? Yan. Ito pa, nakalagay dito, ano ang sabi ng Biblia tungkol sa paghukom? No, yan. Sabi diyan, ano daw po ang sinabi ng Biblia sa paghuhukom? No? So, napakaganda mga kaibigan, mga kapatid, na kung ano ang sinabi ng Biblia, no? Yan. Ano po ang sinabi sa aklat ng Judas 1 verse 15? Ganito po ang nakalagay. Sinabi diyan, upang isigaw ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama. No, sinabi diyan, upang sumbatan daw ang masasama sa kanilang mga ginawang masasama. Hindi po yan mabuti ang sinabi diyan, kung hindi masasama nilang gawa, no? Yan, tuloy pa natin. Nasa kanilang mga ginawa na masama at silang lahat na sa lahat ng mga bagay na maibigin sa salita laban sa kanilang mga kasalanang masama, no? So yan, no, yan po ang hatulan ng ating Panginoon, no? At ano daw po ang sinabi sa aklat ng Roma 14 talatang 12, ganito po nakalagay, kaya nga ang bawat isa, di ba sabihan, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos, no? Sabi niya, sa kanyang sarili, no? Hindi po ako lang ang haharap sa pagsulit. Hindi, ikaw lang. Tayong lahat ay haharap sa pagsusulit sa ating Panginoong Diyos o sa ating Diyos, no? Kaya napakaganda talaga kung ating aalamin o ating mapag-aralan ang mga bagay na ito.
Yan po. Ano pa daw po ang sinabi sa aklat ng Ecclesiastes 12 verse 14? Sapagkat dadali ng Diyos ang mga bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay na maging ito ay mabuti o masama, ito ay mabuti o masama, no? So, talagang sabi dyan, ang mabuti at masama nating ginawa ay dadalhin niya sa harapan ng Panginoon. So, mapalad tayo kung ang ginawa natin ay mabuti at hindi ang masama, no? Sapagkat ang iniligtas lang ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos, ay yung gumagawa ng mabuti, no? Hindi yung gumagawa ng masama. Ano pa raw? Ang nakalagay dyan sa aklat ng Hebreo 4 talatang 13. At walang anumang dinalang na hindi nahayag sa kaniyang paningin. No, sinabi diyan, wala daw na linalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. So, ganito katindi ang ating Panginoong Diyos, no? Nakikita niya tayong lahat kung ano man yung ating mga ginagawa, no? No, sa paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata ng ninyo sa ating pagsusulit, no? So, ganun po yun, no? Kumbaga, mayroong, yung na-extrika, nakikita lahat, no? Ganun siya kalupit, no? So, ano pa daw po? Ano ang batayan ng paghatol? Ano daw po ang batayan ng paghatol? Pinakita dyan, nakaraan, nakita na rin natin yan, at may background na rin po tayo dyan sa patungkol sa batayan ng paghahatol, no? Kung baga hindi lang basta-basta tayo hatulan na, walang batayan, no? Kagaya nga sinabi ko sa inyo, pag dinala ka sa barangay, kung ikaw ay napabarangay, hahatulan ka ayon sa iyong ginawang mali. Hindi ayon sa ginawa mong mabuti. Kasi kung mabuti yung ginawa, bakit niya hahatulan, no? Yan, ang nakalagay dyan. Roma 7:7. Nakalagay dyan. Hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung walang yung may pula pautusan, no? Kagaya din sa ating barangay, no? Mayroon talaga yan ordinansa o batas sa ating lugar, no? Na yung mga bagay na ito, huwag mong gagawin. Kagaya na lang, pagdating ng alas 9, wala na tayong nakikita naglalakad sa labas. Kumbaga curfew na. Pag ikaw ay lumabag dyan, siyempre, nalalaman na ikaw ay lumabag. So, kautusan nyo, no? Ganun din ang sa Panginoon. Pag tayo po ay naglalabag, doon tayo hatulan sa kautusan, no? Ano daw po? 10 utos ng Diyos. Ayun, naalala nyo nakaraan yung 10 utos ng Diyos. Nakita na natin yan. Yan, sabi dyan sa unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Pag yan ginawa natin, di ba, nasabi natin nakaraan ay hindi yan kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, no? Imbis na doon ka magsasamba sa Diyos-Diyosan na yun, ay doon ka na diretsong magdumalangin sa ating Panginoon, no? Diretso tayo. Yan, focus muna tayo mga bata sa panginig. Yan, sinabi dyan, ang 10 utos ng Diyos, nalalagyan. Huwag kang gagawa para sa iyong mga sariling inukit o larawan ng iyong inanyoan man o sa kawangis ng yan. Yan po ay nadaanan na rin natin na huwag talaga natin gagawin, no? At huwag natin yan silang paglilingkuran, no? Yan pa, ikatlong utos, nakalagay dyan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mo sa walang kabulot. Diba yan, alam na rin natin yan at sinabi nga dyan na talagang hindi kaibig-ibig sa ating Panginoon na banggitin natin ang Diyos sa walang kabuluhan. Nais niya banggitin natin ang Diyos, laging may kabuluhan, no? Ito ba? Nakalagay dyan sa, ika-8 utos, ay ika-4 na utos, sinabi niya, alanganin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan, so, kaya dapat talaga alam natin kung anong araw tayo magsamba o dapat tayong ipangilin natin ang ating Panginoon. No, yan. So, ito pa, nakalagay dyan, igalang mo ang iyong ama
at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. No? Kaya talaga, take note, lagi natin tatandaan na lagi talaga natin igalang ang ating mga magulang na pag sinabihan tayo, anak, pahugas ng plato, wala nang pagganong-ganon ng paa, wala nang pagganong-ganon. Anak, pagbili mo nga ako ng kape sa tindahan, ay wala nang ganyan. O anak, ano man ay paglutusan ka, wag na po tayong magreklamo. Tinanong ka lang ng iyong ina. Ikaw gay, pumasok ka kanina. Kung ano-ano na pinagsasabi mo. No? Hindi po yun kaibig-ibig sa Diyos, no? Sapagkat ang sabi, ano daw? Ang pagalang ba sa magulang o sa ating ina at tatay ay sumasagot tayo? Di ba maling mali? Nasasagot-sagutin natin sila. Ginagalang ko po aking nanay pero binabato mo naman. No? Hindi po yun kaibig-ibig sa Panginoon. Alam nyo, pag mayroon akong isang napanood sa Facebook na isang video doon na yung kanyang anak ay ang kanyang nanay humihingi sa kanya ng pagkain. So kumakain siya, ang ginawa niya isang platong pagkain, sinupalpal niya sa mukha ng nanay niya. No? Ayun ba kaibig-ibig sa harap ng Panginoon? Hindi, no? Kaya lagi nating tatandaan na ating laging igalang ang ating mga magulang. No? Hindi lang yung magulang na natin, kundi lahat ng nakatanda sa atin ay dapat nating igalang. Yan. Sabi yan, huwag kang papatay. Minsan, alas 11, alas 12, alauna na, naglalaro pa rin tayo ng ML. Kaya patalating bulat na, kalalaro ng ganun. Banat pa rin, no? So, hindi nga tayo pumapatay, pero sarili naman natin ating pinapatay, no? Kagaya sa napanood ko rin sa Facebook na gano'n na siya, na sa ospital na walang alam sa sarili na siya. Ang ginawa, inabutay sa cellphone at naglaro pa siya ng email, pero wala na siya sa ulirat, no? Ganon. So, kaya sabi dyan, huwag kang papatay, no? Yun. Ano pa raw? Ano alagay yan? Huwag kang mangalunya. Yun, alam na rin natin yan. Yung paggawa ng hindi maganda na sa mga babae, no? Yan. Ano pa? Sabi dyan, huwag kang magnakaw, no? Alam natin na talaga yung pagnanakaw ay hindi maganda, no? Hindi talaga maganda, no? Nakalagay yan sa Biblia na huwag tayong magnanakaw. Kahit hindi natin ilagay yan dyan, wala yung kunyari sa Biblia. No? Pero sa barangay natin magnakaw tayo. Kaya pumunta tayo ng kabilang track mo. Kumuha tayo ng rambutan, kumuha tayo ng ano doon. Tama ba gayon? Hindi. Kaya, yan. Nakalagay dyan, huwag tayong magnanakaw, no? Kahit maliit na bagay, huwag nating kukunin kung hindi sa atin, no? Yan. Ganon kahalaga ang pag-aaral ng Biblia sapagkat sa mga parang yan, dyan tayo hatulan ng ating Panginoon, no? Ano pa daw? Huwag kang maging sinungaling, no? Kailangan maging tapat ka lagi, no? Laging maging tapat ka at huwag kang magsisinungaling, no? No? Masama talaga yung magsisinungaling, no? Kasi yan ang mga bagay na dyan tayo hahatulan ng ating Panginoon Diyos, no? Kumbaga hindi tayo hahatulan na walang batayan o walang dahilan sapagkat alam ng Panginoon kung saan tayo hahatulan. Ano pa raw? Ano nakalagay dyan? Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, no? So, yung naging caretaker ka lang ng lupain o ng isang property, inangkin mo na, sabihin mo, iyon na, masama po yun. Sabi ng Biblia. Huwag natin gagawin mga bagay na iyan, no? Sapagkat, ayan ay dadalhin sa iyong paghahatol ng ating Panginoon. No? Ano ba? Yan, nakalagay dyan. Sabi dyan sa John 1:3 verse 4, nakalagay dyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang pagsalangsang sa kasalanan ay
At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan, no? Yun, nakita natin, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. Ayun na, nakita na natin kanina, yung mga 10 binanggit natin na yun, pag ginawa mo yun, ay tayo daw po ay nagsasalangsang sa kautusan. So, doon tayo hahatulan ng Panginoon, at ayun daw po, ang pagsalangsang natin doon ay papasok po yun sa kautusan ng Panginoon. No, ano ba? Ganyang kalaki. Ito, ano ang hatulan sa tao? Ano daw po ang hatulan sa tao? Sabi sa aklat ng Apokalipsis, ito daw po. At nakita ko ang mga patay na malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan. Ano daw? Nakatayo sa harapan ng luklukan. No? Luklukan at nabuksan ang mga aklat ng mga aklat at nakabuksan ang iba pang aklat na siya'y aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na sulat sa aklat, no? Kumbaga, kung ang ginagawa natin ngayon ay nakatala yan, no? Kung ikaw'y gumawa ng masama, nakatala yan sa aklat na yun, no? Na pagdating ng panahon na pag hindi tayo nagsisi sa ating mga ginawang mga mali, doon po tayo hatulan, no? Yan. Kaya sabi dyan ay doon tayo nakita na hahatulan ng Panginoon. No? Ano ba? Sabi sa aklat ng gawa, no? Sabi ay sa Mateo, ang mga gaway ipinagkakasala, no? Ang mga gawang ipinagkakasala, sabi sa aklat ng Mateo, at sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan ay sinabi ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom, no? So, kung tayo po'y nagsasalita ng walang kabuluhan, ay isusulit din natin sa harapan ng pag tayo hinatulan niya, no? Ano yung mga walang kabuluhan na yan na sinasalita natin? Pagmumura, pagbibintang na hindi naman totoo, kaya nga bintang kasi hindi totoo yun eh. No? Kung ano pa man, ay dadalhin yan sa pagsusulit sa harapan ng ating Panginoon. No? Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na tayo kung tama ba yung ginagawa natin na ito o mali. No? Kasi alam natin, isipin natin na laging may Panginoong Diyos na nakatingin sa atin, tinatala yung mga mali nating ginagawa at ang tama nating ginagawa, lahat po yan ay nakatala. No? Ano ba? Ito ba? Sabi ba dyan? 1 Corinto 6 talatang 9. Ano daw? O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, no? Napakaganda, sabi niya, ang mga liko daw ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos, no? Sino ba itong mga liko na ito? No, ito yung mga liko na to ay sila liko kasi wala man liko na matuwid. Kung hindi ang liko talaga, balok po talaga yan. No, kaya kung ikay liko, kung tayo liko, ituwid na natin para hindi tayo hatulan, no? Ano ba? Sabi diyan, huwag kayong magpadaya kahit sa mga sa makikipapid, ni ang mga masasama ay magsisamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga babae, ni ang mga ay makikiapid sa kapwa lalaki, no? So, ano daw? Huwag daw tayo makiapid, yung lalaki para lang sa lalaki, ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki, no? Kung lalaki ka, para ka sa babae. Pero pag ang lalaki para sa lalaki, ay hindi daw ibig ng Diyos, no? Kasi ayan ang nakalagay sa Biblia, no? Kaya ngayon pa lang, akin ang nalaman na mali na pala ito, umiwas na tayo sa mga ganong bagay, no? Pag may pagsabi sa inyo, Pugi 150, alam mo na, maghanap ko ng motor. Yan, no? Kasi hindi maganda yon, no? Ano pa? Sabi pa dito, sa talatang 10, nakalagay dito, ni ang mga mangnanakaw, ni ang mga
Mga sakim ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, no? Talagang napakaganda mga kapatid, no? Na atin na siyang na tunghayan, no? Na hindi sila magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi ng kaharian ng Diyos? No? Yan, sa bandang likuran. Alam niyo ba sa bandang likuran kung anong kaharian ng Diyos? Kung nakakita na kayo ng palasyo dito sa lupa, napunta na kayo ng Davao. Pag napunta kayo ng Davao, mayroon magandang palasyo doon. Yung nakalagay doon, Kingdom of Kibuloy. Napakaganda doon pag makapasok kayo. Wala pa sa kaligtingan, sa kagandahan na sinasabi dito sa kaharian ng Diyos, no? Sample pa lang yun. Ano pa kaya yung kaharian ng Diyos na walang sukat na kagandahan, no? Hindi kaya isipin ng tao kung gaano kaganda yung hinanda ng ating Panginoon Diyos sa atin na tahanan o na kaharian na yun, no? So patuloy tayo. Ano pa raw po? Sabi dyan, Galatia 5 verse 19, at hayag ang mga paggawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito pakikiapid, karumihan, no? Sabi dyan, ay itong mga bagay nito ay hindi talaga maganda sa harap ng ating Panginoon, no? Ano pa daw? Sabi pa dito sa Galatians 21, nakalagay dito, mga kapanahilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinaunawa na ipinapaalala sa inyo tulad sa aking mga pagpaalala ng una ay inyo ng mga sisigawa ay ngayon ay mga bagay nito hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit, no? Ano daw yung mga nagiinom ng alak o nagsisipaglasing ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit o magigiapid, no? So, kaya ngayon, mag-isip-isip na tayo kung ano talaga yung dapat nating gawin sapagkat hindi maganda ito sa harap ng ating Panginoon. 2 Timothy 3 verse 1 to 5, nakalagay dyan. Sabi dito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon na panganib sapagkat ang mga tao ay maging maibigin sa kanilang sarili. Ano daw ang mga tao ay maibigin sa kanilang sarili, no? So delikits to. Maging maibigin sa mga salapi, no? Maibigin daw sa pira, no? Sabi diyan sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagkunyangaw o masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan, no? So ito na po yung nangyayari sa kapanahonan niya. Sabi ko kanina, mas marami sa mga kabataan ngayon na hindi marunong magrespeto sa kanilang magulang, no? Totoo po yun. Siguro sa 100% o sa 100 mga kabataan, 2% lang ang mga marunong respeto sa magulang, no? At ano pa? Mas iniibig nila yung mga walang kwintang bagay kaysa sa may mga mabubuting bagay, no? Ano pa raw? Sabi dyan, walang katutubong pag-ibig, walang mga paglulubag at mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, no? Kagaya lang ang sinabi ni Bro Bitoy nakaraan, doon sa school nila, paglabas doon ng bata, bigla na lang yung baka ng dalawang nakabataan din, tinutungan, no? Kasi nga, walang pagpipigil sa sarili. Kumbaga, gusto lang nila, no? Kumbaga, kahit makapanakit sila, okay lang kasi walang sila sa kanilang pagpipigil sa kanilang sarili. Hindi naman sila inaano ng kanilang kapwa, no? Ano ba? Sabi dyan, maibigin sa kalayawan at maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, no? Na
na may anyong kabanalan datapwat tinatanggihan nila ang kapangyarihan na ito, lumayo ka rin sa mga ito, no? So, ngayon, pinapalayo tayo nito. Kung tayo po ay may mga kaibigan na ganito, may makilala tayong mga ganitong klaseng tao, huwag natin silang lapitan para hindi tayo hawaan, no? Kung may nakita tayong mabuting tao, doon tayo maglapit sapagkat tayo may matutunan, no? Pero pag makita natin ito yung mga ganitong ugali, mag-isip-isip ka na, no? Maghiwalay ka na sapagkat wala po tayong mapapala dyan, mga kabataan. Lalong-lalo mga kabataan natin sapagkat ang mga kabataan natin ay masyadong mapusok, no? Kumbaga, mas mapusok na, yun yun. Ano pa raw? Sabi dyan, paano ko malalaman na ako ay nanagumpay sa panahon ng paghuhukom? Paano daw natin malalaman kung tayo daw po ay nagtagumpay sa paghuhukom? Very good. Pag hindi po tayo gumagawa ng masama, at tayo nakatulong sa ating Panginoon, 100% tayo po ay magtatagumpay sa paghuhukom. Ano ba? 1 Juan 2:1. Ano dala yan? May tagapagpamagitan tayo sa Ama. Ano? Meron tayong tagapagpamagitan sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid, no? So, ngayon pa lang alam na natin na mayroon talaga matuwid, no? At ang ating Panginoon, no? Siya yung ating tagapagpamagitan, no? Ang ating Panginoon Jesus, no? Ano pa? Sabi sa Hebreo 7 verse 25, dahil dito naman ay siya'y nakipagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos at sa pamamagitan niya. So, kung tayo po'y maglalapit sa Kanya, tayo po'y, ano daw? Maliligtas, no? Ano ba? Ito ba? 25 ng Hebreo, nakalagay dyan. Palibasa ay laging namumuhay siya upang mamagitan sa kanila, no? Ito yung gawain ng ating Panginoon, yung laging namamagitan sa atin, no? Kaya mapalad tayo at mayroong tagapagpamagitan sa atin. Walang iba o hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba? Ito ba? Sabi dyan, Gawa 4 verse 12. At kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa tao na sukat na ating ikaliligtas, no? So, wala talagang ibang pangalan na makapagligtas sa atin kung hindi ang ating Panginoon lamang. Tuloy tayo. Yan, sabi niya sa aklat ng Apokalipsis 3 verse 5, ang magtagumpay ay daramta ng guyang mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay. No, so yung guyang puti na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ito po ang nagsisimbolo yan, no? Yan, ganyan ang gagawin sa atin ng ating Panginoon pag tayo po ay magtagumpay, no? At hindi tatanggalin sa aklat na yon ang ating pangalan. Bagkus nakalista na yun habang tayo'y hindi gumawa ng masama, no? Ito na po ay pagdating na ng ating paghukom, no? Ganyan kabait ang ating Panginoon sa atin. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating buhay ngayon, no? Ano pa? Sabi dito, mga awit, 32 verse 1, mapalad siyang pinatawad ang pagsalangsang ng tinakpan ang kasalanan, no? So, kumbaga, kung yung kanyang makasalanan dati ay nawala na yon, siya po ay tatawagin mapalad, no? So, kaya mapalad tayo ngayong gabi sapagkat atin na itong nalalaman, no? So, sana isabuhay natin to kasi ngayon pa lang ay
tatawagin tayong mapalad ng ating Panginoon, no? Ano pa? Yan, so ganito. Ito po yung mga sampol na pag tayo na po ay tinawag na mapalad, no? So, hiharap tayo sa harapan ng Diyos at makikita natin ang ating mga ginawang mabuti at ito po ang uri ng sampol ng pagsusulit, no? Ano pa? Sabi dito sa aklat ng Apokalipsis 22 verse 12, narito ako'y madaling pumarito at aking gantimpala ay nasa aking upang ibigay sa ay bibigyan sa kanya kagantihan ng bawat isang ayon sa kanyang gawa, no? So ang Panginoon ay bababa at kanyang ibibigay ang kanyang gantimpala para sa atin, no? Ano ba? Ito pa. Ngayon na ang panahon upang tanggapin natin tanggapin si Jesus sa inyong buhay, no? Mga kabataan, mga tatay, mga nanay, mga lolo at lola, no? So ngayong gabi, nalaman natin kung paano tayo hatulan, no? Simulan na natin, mga kabataan, na tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay, yung ating Jesus sa ating buhay, no? Sapagkat hindi pa po huli ang lahat. At mahal tayo ng ating Panginoon. Gaano man tayo kalayo sa Kanya, gaano man kalayo ang distansya natin sa Panginoon, isang hakbang lang natin, handa tayong tanggapin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, atin siyang tanggapin. Ano pa raw? Sabi diyan, gawin mong personal na kaibigan si Jesus ng buhay mo. No? No, sabi diyan, gawin nating personal na kaibigan si Jesus ng buhay mo. Kung tayo po yung mga kaibigan, minsan ang kaibigan natin, sila po yung magpapahamak sa atin. No? Pero ang Panginoon o ang ating Jesus na nakilala ngayong gabi, kung siya ay ating maging kaibigan o maging personal nating kaibigan, 100% tayo po ay magtatagumpay. Sana ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid, mga tiyuin o lahat man na narito, maging isang magandang aral nawa ang ating natuhayan. At habang tayo po'y nabubuhay sa sanlibutan ito na alam natin na punong-puno ng mga uri ng kasamaan, ng mga kung anuman, tandaan natin, gawin natin personal na kaibigan ang ating Panginoon, sapagkat siya lamang at wala nang iba ang pwedeng gumabay sa atin, no? So, yan lang po at magandang gabi sa ating lahat. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit, hindi ang sugat, bubula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin sa langit ay makarating. Mawawalan ang hirap, tungkot ay mapapawi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing, itindi ang dinig, araw na walang katulad, lahat ng nasa hulay.
Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin sa langit ay makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aming manalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangko sa lupa, punong-puno ng galing, didilim ng sobra, at gulog ay maririnig, at ang lahat ay maririnig, lindol ay may narinig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin sa langit ay makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Check mic. Tayo lahat po, ibig tayo. Manalangin tayo. Diyos namin makapayan ang mga dalangin namin. Nawa ang bawat isa na narito, dalangin namin ay kami po'y makauwi na sa tahanan ng iyong pinagkaloob sa amin, gaya ng diwa ng awit na aming pinakinggan ngayon. Ama, gayon din sa mga mensahe na amin natanggap ngayong gabi. Dalangin namin ang nasa buhay namin to, magbigay nawa ng inspirasyon sa amin to habang kami po ay namubuhay sa sanlibutan ito na punong-puno ng pagsubok sa aming mga buhay. Gayon din po, dinadalangin namin ang pagkain namin tatanggapin, inyong basbasan, mabigyan ng kalakasan, kalusugan, sa pangalan ng aming tagapagsisis. Amen.